Grabe, ibang experience. Aray! After ng aming pagbisita sa Monte Maria ay bumiyahe na ulit kami papunta naman sa isang resort na 5 minutes away lang from Monte Maria. Siyempre summer at bakasyon ay kailangang makapag-swimming naman sa dagat. Buti na nga lang at nahanap namin itong Dreamland Paradise Resort. Di talaga kami nagsisi na ito yung napili naming lugar dahil sa bukod sa napaka-accommodating pa ng manager na si Mark ay maganda at malinis din ang resort. Panoorin nyo lang itong video at sasabihin ko kung magkano ang overnight stay namin dito sa Dreamland Paradise Resort. At heto nga ang bubungad sa'yo pagpasok mo pa lang sa loob ng resort. Ang napakagandang view ng dagat at ang sariwang hangin na dadampi sa iyong balat. Napaka-presko ng lugar, sobrang layo sa mausok at maingay na lugar sa Maynila. Pagdating namin ay agad na kaming winelcome ni Mark. Siya yung manager ng resort at since napaaga kami ng dating, ay hindi pa kami pwedeng makapasok sa room dahil currently occupied pa ito. Pero allowed naman kami na tumambay na sa veranda which is tapat lang ng room namin. At habang naghihintay kami sa aming check-in time which is 2 o'clock, ay naglibot-libot muna kami habang ang iba ko namang mga kasama ay sinugod na ang dagat dahil sa sobrang excitement maligo. Medyo malakas lang ang alon that time pero napakalinaw at napakalinis ng dagat dito. At kahit na nasa mababaw ka lang na bahagi ng dagat ay makikita mo pa din ang mga lamang dagat kapag sumisid ka. Grabe, ang lakas ng hampas ng alon guys. Hindi tayo makapag-focus, hindi makasisid. Kailangan lang mag-ingat ng konti dahil may mga part na mabato, kaya much better na magsuot ng aqua shoes for safety. Ano? Ha? Nakuha ko yung mga headset. Okay ba? By the way, pwedeng-pwede palang mag-fishing dito basta magdala lang kayo ng inyong mga gagamitin sa pamimingwit. At sure na may mahuhuli kayong mga isda. May nakita pa nga silang pawikan, sayang nga lang at hindi ko nakita. Expected na nakita kami ng pawikan, kaso hindi ko siya na-videohan. Since nabigla lang din ako kasi kala ko talagang una taong sumisisid lang. At dahil nga sa medyo malakas ang alon, ay tumambay na lang kami sa swimming pool. Pero huwag kayo papabudol, dahil ang tubig sa swimming pool ay tubig dagat pa din. Kaya nagulat kaming lahat ng malasahan namin na maalat ang tubig sa pool. Maalat talaga po. Opo. Dagat din po siya. Now, let's have a short tour ng resort. As you can see, nasa taas ang main resort kaya need bumaba para makapunta sa dagat. Ang stairs nila ay merong 99 steps kaya naman i-ready na ninyo ang inyong mga sarili sa pag-akyat at pagbaba. I suggest na if maliligo kayo ay magdala na kayo ng food at inumin since merong naman mga chairs and tables malapit doon.
Ganon din yung ginawa namin para mas ma-enjoy namin ang pag-swimming. Are you going down? Are you going down? By the way, binook namin itong resort 1 month advance dahil peak season, and sakto nga na nung nag-inquire kami ay isang room na lang ang available sa date na gusto namin. Kaya naman agad na kaming nagbigay ng down payment para ma-reserve na ito. Ilalagay ko na lang sa description box ang contact info nila if you want to inquire. Ang room na nakuha namin ay ang air-conditioned deluxe room good for 5 persons, which is 6,000 pesos. Kasama na ang entrance fee doon. Pero ang maximum capacity ng room ay 7 persons, kaya nag-avail kami ng extra bed, which is 250 pesos. Meron itong 2 beds, toilet with hot and cold shower, refrigerator, and microwave oven. Provided na din ng towels pero hindi ang toiletries. Para naman sa mga sobrang kasama namin ay nagbayad kami ng 150 pesos per head. Pwede ding mag-tent pitching and free na din ito. Meron silang family room good for 10 packs, air-conditioned na din which cost 8,000 pesos. May toilet with hot and cold shower, refrigerator, and microwave oven. Ang tables and chairs ay nasa tapat lang ng room kaya napaka-convenient para sa mga guests. Meron din silang villa, good for 16 packs which is 15,000 pesos. Kompleto na sa loob. It's up and down, may sariling kitchen, dining area, 2 bedrooms and sala. Hindi ko lang napasok sa loob dahil occupied ito. Para naman sa mga gustong mag-day tour lang ay may pinaparent silang cottages na 1,500 pesos at ang entrance fee ay 150 pesos per head. Merong cooking area, kasama na sa payment yung paggamit ng stove and gas. May pavilion din sila with a very long table. Kung gusto nyo naman mag-ihaw ay meron din silang grilling station. Uling na lang ang dadalhin at makakapag-ihaw-ihaw na. May pinaparent silang video okay, kaya lang ay sira ito nung nag-inquire kami, kaya nagdala kami ng sarili naming video okay. Ang pag-video okay ay hanggang 10 PM lamang, kaya wag sanang pasaway guys. For night swimming ay hanggang 7 PM lamang inaalaw ng mga Coast Guard ang pagligo sa dagat, pero unlimited use naman ang pagligo sa pool. Sobrang nakaka-chill ang pagtambay sa swimming pool sa gabi at may enjoy mo din ang pag-swimming dahil hindi malamig ang tubig. Pero mas na-enjoy talaga ng family ko ang pagbabad sa swimming pool dahil tubig dagat pala to. Masiyahay. Dito picture. Dito mga mami ko. Masiyahay. Masiyahay nga ni. Parang nananakot. So, hanggang dito na lang muna ang video ko. Sana ay nakatulong ito just in case na naghahanap kayo ng resort na malapit lang sa Monte Maria. Highly recommended ko itong place dahil paniguradong sulit ang weekend getaway nyo dito. Sana ay nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin dito sa Dreamland Paradise Resort sa Batangas. Ang saya talaga kapag buo ang pamilya at sabay-sabay na nagre-relax at nag-e-enjoy. Kung nagustuhan niyo ang video na to, huwag kalimutang i-like, mag-comment kung may suggestions kayo sa next destination namin, i-share na rin at syempre mag-subscribe na rin para updated kayo sa mga susunod naming lakad. Salamat sa panonood and always remember, mas masaya ang biyahe kapag kasama ang pamilya. Kita-kits ulit sa next vlog. Ingat palagi. Paka-paka!